Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-pinag-uusapan nga po, ang hiwalayan na nila Congressman at ni Main Paul Cresson. Marami kasi nagko-komento, Mr. Destiny, alam mo bang pumutok lang to dahil 9th years anniversary nga po ni Main Mendoza sa showbiz at syempre ang 9th years anniversary ng Aldab Nation since 2015. So, well, sa mga bagay na ganyan mga kaaldab, lagi ko naman po pinapaliwanag sa inyo. Lagi ko naman po itong sinasabi at paulit-ulit ko naman pong kumbaga pinapaliwanag. Kasi wala nga pong reaksyon si Ibiang, especially si Nanay Dab. Hindi man lang sila nagsasalita, hindi man lang sila nag-react na kumbaga eto na si ano, bakit walang ganto, bakit ganon, bakit ganyan. Di po ba, hindi po katulad ng dati na napakatapang po ni Ibiang. Real talk, once na mag-post, di po ba yung sa balding issue, kumbaga nag-react agad siya sa PEP, tapos sinabi niya na kumbaga kapag nag-asawa sila Mengay at si Congressman, agad-agad dalawang anak ang gusto niya. Hindi po ba? Samantalang naungwasan na o naunahan na siya ni Rhea Atayde. Hindi po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na biglang pumutok ang issue na buntis nga po si Rhea Atayde at naunahan nga po ito ni o naunahan niya po si Congressman Arjo na kung titignan nyo ay may edad na rin po. Di po ba? Kaya nga po yung baog issue at bakla, talagang pag-uusapan. Di po ba? Kaya nga po inililihis nila yung topic. Kaya nga po sinabi na si Mengay nasa Bangkok, Thailand. Di po ba? Para mapagtakpan. Pero makikita nyo naman po sa video na parang hindi naman po sa Bangkok, Thailand yun. Parang exclusive restaurant lang yon para sa mga taga Bangkok, Thailand. Di po ba dahil ang kumakain doon ay mga Pilipino. Di po ba? Dapat magkakaroon ng kung nasa Bangkok, Thailand sila, karamihan po na nagtatrabaho taga Bangkok, di po ba? Pati yung waiter o yung mga may kita mong Pilipino. Di po ba? Doon pa lang may mali na. Pero gaya ng sinabi natin, lahat po ng mga i-update ko rito, kumbaga, ibig kong sabihin, fake news lang daw. Di po ba walang katotohanan na, kumbaga, hiwalay na. Di dapat nagsalita na. At eto pa po, bakit wala pong post si Main na nasa Bangkok, Thailand po talaga sila ni Congressman Arjo? Bakit walang post video naman po si Congressman Arjo? Di po ba? At bakit walang reaksyon si Nanay Dab at si Ibiang? Dito, maraming mga katanungan na hindi po talaga sinasagot nila. Nagmisto lang. Alam nyo na, ako nga po mga kaaldab, hindi ako basta-basta nagre-react kapag wala tayo nakikita. Siguro naman po, napakarami ng kumakalat niyan. May mga video na nga po sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook at pinag-uusapan na nga po ng website. Pero bakit nananatiling tahimik? Nananatiling kumbaga yung tipong walang sinasabi, di po ba? Kaya nga sabi sa inyo yung Bang Army nag-aabang din po ng update. Unahan na lang po kami kung ano nga po ba yung sasabihin kasi kapag si Ibiang po ang nagsalita o si Nanay Dab at nauna ang Army makakita, matik na yan. Iba na po yung kwento na ilalabas nila. Iba na po yung mga sinabi sa actual. Di po ba? Kaya nga po yung tanong issue, bakit hindi pa nagkakaroon ng anak sina Congressman at si Mengay? Anong sabi ni Ibiang? Hayaan mo na sila. Kumbaga, alam naman nila yung tama at mali. Matatanda na sila. Kakaiba ito sa interview niya nung hindi pa congressman o hindi pa kinakasal si Main Paul Cresson Kuno at si congressman o yung Sarsuela. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. At ito pa po yung pinaka
ano natin, ang TBJ. Maraming bali-balita na hinihimok daw po ng TBJ si Alden Richards na bumalik po sa kanila. Magiging, pwede naman po ito sabi nga ni Tito Sen sa isang pahayag niya, depende kay Alden Richards, depende sa management. Kasi kung tatanungin niyo si Alden, sigurado babalik yan Kasi kumbaga dyan siya nagsimula dito siya nakilala at dito po talaga tumatak ang pangalang Alden Richards, di po ba? Pero hindi siya full, ibig sabihin ng isang linggo, parang MWF o kaya sa isang linggo 3 beses lang po siya lalabas o 2 beses. Depende pa po yun sa schedule niya. Hindi siya po pwedeng sabihin na Monday, Wednesday, wala po siyang araw na kumbaga naka-stay siya. Kumbaga basta sa isang linggo 3 beses o kaya 2 beses po siyang lalabas sa Itbulaga. Yun ang pinapaliwanag ko na hindi po nila naiintindihan. Sasabihin nila, hindi papayag ang GMA. Si Alden lagi nasa Itbulaga. Si Alden Monday to Saturday may kita tapos dadalhin pa yan sa barangay. Ay hindi po pwede, hindi papayag ang GMA. Mauubos ang oras ni Alden Richards sa Itbulaga. Natama naman po sila, di po ba? Tama naman po yung mga nagkokomento. Kaya lang hindi po nila naintindihan yung pinapaliwanag natin. Agad-agad silang nagre-react. Agad-agad silang nagsasabi na hindi totoo yan. Fake news yung sinasabi ni Mr. Destiny. Hindi nila naiintindihan. Ang sinasabi ko nga po, sa isang linggo, 2 o 3 beses. Po pwede naman yun, di po ba? Na Monday o tapos balik siya ng Saturday o yung schedule niya na mababakante ng 5 araw mapupunta sa GMA Kapuso. Di po ba? Kaya nga po kapag nagpapaliwanag ako, sinasabi agad nila, fake news yan. Ganyan po sila katindi. Di po ba? Real to. Kaya nga po ang daming mga kumakalat ngayon na sinasabing hindi daw hiwalay o wala naman po problema. Di po ba? Wala naman po, hindi naman po kami namimilit at never naman po nating pinupush na kumbaga ganito ganyan. Kasi yung mga followers po natin, real talk to since 2015 hanggang 2019 po yan. Lahat po yan nagmamahal kina Mengay, kay Alden Richards, di po ba? Lahat po yan, kumbaga matatag na. Subok na nila kung ano nga po ba talaga relasyon meron itong sila Mengay at si Alden Richards. Kaya yung iba nagtataka na, oo nga Mr. Destiny, may punto ka naman. Baga, kasi hindi naman gagawin to kung wala rin namang nakikita. Di po ba? Kaya nga po, yung iba nagulat. Naglabasan yan dahil nga po 9 years anniversary na ni Maine sa showbiz. Tapos, 9 years anniversary na rin ng Aldab. Di po ba? Since 2015. Kaya nga po, ang daming mga issue, gusto nila tayong basagin, di po ba? Tapos ang Itbulaga, kumbaga gusto nilang ibalik ang Aldab para muling mabuhay yung career. Kita nyo yung July 1st, dapat yung first year's anniversary ng Itbulaga na ine-expect natin aangat yung ratings, na ine-expect natin na yung 8.8% na nakuha po nila sa unang labas sa TV ng TBJ sa TV5, akala natin mangyayari uli. Wala. Di po ba? Hindi ko sinasabing ang baba na talo sila ng Showtime, ang baba ng ratings nila. Mataas pa rin naman po ang ratings nila. Nasa 4.5 pero kung baga ang laki Di po ba? Although sabihin natin yung Showtime 3.5%, sila 4%. Di po ba? Ang layo kung titignan nyo dun sa dati. Kaya nga po sabi ko sa inyo, bago sila mag-react, bago nila ako i-bash, tignan po muna nila kung yung mga sinasabi ko, hindi po tumutugma sa mga ina-update. Di po ba? Kaya nga po yung TBJ, hindi sila makakagawa ng record ng bago. Na gaya na sinabi ni Henyo Master Joey De Leon, nagagawa sila ng record. Hindi sila makakagawa kung ganyan at ganyan din. Di po ba? Real talk to, kaya nga po yung mga ibang legit dabber cards naghahanap din po ng bago sa
Eat Bulaga. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Tutok na lang po kayo para sa pinakabago at sa pinaka-latest pa po mga video na ilalabas po natin. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.